Coach Oli News, muli magbabalik. Ito po ang ating magiging topic for today. Sara, mamimigay ng 1,000,000 sa bawat Pilipino. Aba, matindi to. Kung ikaw ay DDS. Hindi, wala pong ganunan. Wala. Mamaya pag-usapan po natin yan. Pangalawa, NBI, tinawag ng tanga. Pangatlo, Lenny, kunwari lang hindi tatakbo sa 2028. Mamaya po pag-uusapan natin yan. At pang-apat, Mr. Balato at hari ng budget binuking ng ex-Marines. Etong 18 Brave Marines. Yan po ang mga pag-uusapan natin at marami pa po. So sana mapanood nyo itong vlog na ito sa simula't simula hanggang sa matapos. Huwag pong kakalimutan na napaka-importante ng pagla-like ninyo dito sa vlog na ito. And sana po doon sa mga hindi pa po subscriber, paki-check nyo po. Baka hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel ni Coach Oli. Libre po yan. So sana po click nyo po yung subscribe button. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po dito po tayo magsimula. Tanga ba ang NBI? Kayo na umusga ha. Okay, kasi parang ganyan pinapalabas. Tanga. Di umano ang NBI. Mike Defensor. Tutol si Baligod sa naunang suwestyon ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Pakinggan natin ang pahayag ni Baligod. Para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang batas, hindi niya alam ang regulasyon. Ang sakit mo magsalita, Attorney Baligod, pambihira. Siya ba ay nagtatanga-tangahan? Siyempre, abogado to si Attorney Baligod Hindi niya naman sasabihin na tanga yan si Matibag. Ito po ang pinapatukuyan dito ni Attorney Baligod ay itong NBI director na si Matibag. Dahil sabi, dapat hindi daw siyang abogado nitong 18 Marines kasi meron ding reklamo or meron ding investigasyon patungkol sa kanya, no? So, sabi ko nga, hindi naman niya dinediretso, 'di ba? Marunong magsalita ang mga abogado nang hindi sila mailalagay sa alanganin. Yan po. Pero sa salitang vlogger, sinasabi niya, tanga ka, Attorney Matibag. Parang gano'n 'di ba? Wag na tayong maglokohan, 'di ba? Syempre hindi aaminin ni Attorney Baligod 'yan, pero gano'n na po ang ibig sabihin niyan, no? Alam mo, ang galing din ni Bongbong Marcos, no? Ang dami niyang abogado na tila ginagawa niyang tanga. Isipin mo, isang dropout, isang hindi graduate, tapos pinaiikot, ginagawang tuta, ginagawang attack dog nitong mga abogado. Si Claire, tingnan mo anong nangyari. 'Di ba? Kayo na humusga. Mukha bang tanga si Claire sa kanyang mga argumento, sa kanyang mga pinagsasabi? Kayo na humusga. Si Gadon, ito, wala nang kaduda-duda. Tanga talaga. Ito si Atty. Matibag, grabe rin. Bagong Claire. 'Di ba? Sabi ko na nga from out of nowhere, biglang sumulpot. Outsider po ito Ang balita ko dito kay tong bagong director ng NBI, outsider, hindi po taga-NBI yan, kinuha sa labas. So yan po ang mahirap, pag galing sa labas, kasi maglalagay lang si Bongbong Marcos ng attack dog. Ganyan din ang ginawa ni Claire Castro, 'di ba? Parehas na parehas. Abogado, ginawang puppet para pumutak lang. Pumutak ng pumutak. 'Di ba? Tinanggal si yung Magno, 'di ba? Yung after pinatawag si Jack at hindi tinuluyan si Sir Jack, kanibukasan pinalitan na bilang NBI director. Tapos yung pumarlit, pambihira, parang asawa ni Claire. 'Di ba? Parang lalaking version ni Claire. Ang hilig ni Bongbong Marcos
ah, sa mga ganyan. Pero tingnan po natin anong ibig sabihin. Mamaya po pag-uusapan natin yung kay Sarah ha, yung 1,000,000 no. Pero dito muna. Bakit wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na gusto nila? Yun ang punto ron, di ba? Pati abogado pinakikialaman. Ganyan po katindi, no? Di ba? Hindi nga natin alam kung nagtatanga-tangahan o tayo ginagawang tanga o talagang tanga. Pati instead na National Bureau of Investigation sila, butas eh. Naghahanap sila ng butas. Instead na ang iniimbestigahan dito, yung maleta, ang inaasikaso ng NBI director, papalitan yung abogado nitong mga Marines. Pero alam mo ha, Attorney Baligod, that is a compliment. Naalala ko, si Torre si Attorney Torion, nasasaktan sila kay Attorney Torion. Bakit? Magaling na abogado. Matalino. Ito si Baligod. Pinapapalitan. Ibig sabihin, nasasaktan sila. Magaling na abogado si Attorney Baligod. Wala pang pahayag dyan si Matibag, samantala kasama naman sa tinitignan kung may ebidensya ang kampo ng mga dating sundalo laban sa mga opisyal umano ng gobyerno na nahatira nila ng mali-maletang pera. Naungkat kasi kung direktang tinanggap umano ng mga opisyal ang kickback. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag na yan kay Baligod. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Nako! Siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Okay. Siya mismo ang tumanggap. So, hindi totoo yung hindi direkta, no? Ayan. So, Pangandaman. Okay? Pag-uusapan natin yan si Pangandaman. Ito, hari o reyna ng budget, tumanggap din ng maleta. At direktang tinanggap niya mismo. Siya mismo. Sa kanya ibinigay. So matindi yan ha. Ngayon, balikan natin yung sabi. Ano bang punto ni Matibag? Bakit pinapapalitan niyang abogado ito? Dahil sabi niya may reklamo eh. So dapat humanap ka ng ibang abogado. Pero alam mo wala naman sa batas 'yun. 'Di ba? Hindi naman may mga kaso nga na sila mismo ang abogado ng sarili nilang kaso. Nauunawaan? Wala po sa batas na ipinagbabawal na kung may kaso ka, hindi mo pwedeng i-represent yung sarili mo. Ideal, syempre, para makafocus ka dun sa kaso mo at merong ibang utak na magsasalita, mas maganda kung may iba kang abogado. Pero kung kaya mo at gusto mo talaga, hindi po bawal. Kaya ganyan po lumalabas na tanga itong NBI director na sinasabi ni Attorney Baligod. No? Ako, naniniwala ako, hindi po tanga ang NBI. Gaya ng sabi ko, outsider to eh. Outsider to si itong bagong director at alam mo, dinig ko. Ito ha. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, nabanggit ko na ito. Pero kung hindi nyo pa narinig ito, muli kong babanggitin. Marami. Di umano. Sabi ng very, very reliable person who is active sa isyung 18 Marines na gusto ng 90% ng NBI ang ginagawa nitong mga Marines. Asar na rin sila eh. Dito sa korupsyon. Tapos, meron pang pinaupo na NBI director na tila kahintulad lang ni Claire Castro. Hindi magsasalita na may laman. Kung hindi, parang attack dog lang. Tingnan mo, hindi niya gustong imbestigahan. Di ba?
Ang Horizon Home sa Bonifacio Global City sa Taguig ay isa sa mga bahay ni Ko. Samantala, nakipag-ugnayan din tayo sa panig ni Pangandaman pero wala pa siyang pahayag o komento sa ngayon, November 2025, nang mag-resign sa pwesto si Pangandaman bilang delikadesa umano matapos masangkot ang DBM sa issue ng katiwalian. Ruth. Yun. Matindi po, no? So, etong Pangandaman, no? Para sa inyong kaalaman, eto papakita po natin, ha? Tingnan po natin itong video na ito. Ginawa ko po ito mga siguro 1 month ago, no? Kung hindi ako nagkakamali. Basta more or less, mga gano, mga 1 month ago. Pakinggan po natin, ha? O, kokomentaryohan natin yung video ko. Oh, pauna pa lang to ha. Kung hindi nyo iimbestigahan ito, hindi natin dapat tigilan ito sa ating mga kababayan dyan, sa taong bayan. Ha? Ito po si Pangandaman, Budget Secretary. In short, hari ng budgetan. No, hari, hindi Reyna. Siya ang head. Oh. Budget Secretary ito si Pangandaman. Oh. Tahimik. Papayag kayo nun. Imposibleng walang alam itong, di ba? Kaya nga sabi ko, kung hindi ito iimbestigahan, kakalampagin natin. Eto maganda. Ibinulgar nito mga Marines. Sinasabi ko sa inyo, tayo po hindi nagmamalaki dito, okay? Pero, yung mga pinagsasabi natin, may patutunguhan. Hindi po tayo sa nagmamagaling, pero meron tayong nakakausap na alam natin, lehitimo, at may alam diyan sa loob. Merong alam na mga magnanakaw diyan sa loob. Alam yung anomalya sa loob. Kaya sinabi sa amin, sinabi sa akin, itong si Pangandaman, involved to. Di umano. Kaya nga sabi ko, hindi dapat to papalagpasin. Imposible, ikaw ang hari o reyna ng budgetan tapos tahimik ka. Imposibleng hindi mo alam. Kaya pala tahimik. Binibigyan din ng maleta. Nagigets nyo na? Nabibigyan ng maleta. So anong gagawin mo? Tahimik ka. Kasi sasabit ka rin eh. Bakit? Corrupt din. Hindi ako nagsabi niyan. Mismo si Attorney Baligod, yung abogado nitong 18 Marines, alam. Sila mismo diniliver sa kanya. Yari ka, Pangandaman, mati ka rito. Oh, hindi nyo pa rin iimbestigahan? Hindi ko titigilan talaga to. Sinasabi ko sa inyo. Lahat po patungkol sa budget, alam nito, dadaan dito. At bakit nakakabingi ang katahimikan niya? Yun pala, dahil sa maleta. Budget Secretary? Bossing? At sabi ng isang mainstream media, 3.4 trillion pesos nawawala patungkol sa korupsyon. Aba, tapos tahimik to? 3.4 nawawala. Trillion. Sa corruption nawawala. Tapos yung budget secretary tahimik. Oh, connect the dots. Di ba? Tutugma, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Alam mo, etong gobyerno natin, sindikato ito. Hindi man lahat, marami dyan. Hindi ito galaw lang ng isang tao. Lahat sila nakikinabang. Kaya kita mo ang hirap i-penetrate. Lahat kasi may maleta. Kung hindi maleta, may envelope. Karamihan tumatanggap. Kaya kita mo ngayon tahimik. Kahit sa vlogger eh. Yung mga maingay, mga putak ng putak, yan ang talagang nanindigan. Parang itong mga Marines. Yung iba dyan, kaya nagsilipat. Dati namang makasara. Dati namang galit kay Bongbong. O ngayon, nandoon sa kabila. Pati political analyst nandoon. Bakit? Si Trillanes, di ba nabibigyan? Nagtataka kayo bakit yung mga kain suka, kinakain nila suka nila? Ikaw ba naman bigyan ka ng envelope?
Milyon. Bigyan ka ng maleta. Tingnan mo si etong si De Lima. Hindi mo ba kakainin yung suka ni Marcos? Ako hindi. Pero sila ganun eh. Kumakain to si De Lima ng suka. Eh, syempre, may polder eh. Tapos hindi iniimbestigahan. Abay, kailangan kalampagin natin ito. Ha? Kung hindi po ito iimbestigahan ng Blue Ribbon, ng Senado, ng mga congressman, at kung sino-sino pa, abay, parang lokohan ito. Ha? So, bantayan po natin ito mga kababayan. Gaya ng sabi ko, pauna pa lang ito. Dahil ipagpapatuloy natin ang pagsasaliksik patungkol diyan sa ghost projects. At syempre, hindi po pwedeng mawawala itong bossing ng budget. Ito, si Pangandaman. Ayan. Ito maasahan nyo, hindi natin titigilan ito hanggat hindi nakukulong yung mastermind. Samahan nyo po kami sa laban na ito. Ito po kasi ay delikado. Ito ay naghahanap sila ng butas. Nakikita nyo naman ng NBI. Diba? So, kailangan magtulong-tulong tayo dito. Konting tiis na lang. Ha? Magagapi din natin itong magnanakaw sa gobyerno. Itong sindikato sa gobyerno. Ito po, tingnan natin. Ito po ituloy natin dito itong usapin na ito dahil ito, isa pa, di umano, isa sa mastermind kasama nung magpinsan diyan sa Nakawan, sa ghost projects, diyan sa flood control scandal. O, yung kanina, hari ng budgetan, ito naman, si Mr. Balato. Sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat nito dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 million ibinigay sa kanya ni Co mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang Isa pa to eh. Para ka ring si itong director ng NBI. Nagtatanga-tangahan ba to? O tayo ang ginagawang tanga? Itong si Mr. Bernardo Balato. Pambihira. 130 million balato ni Saldico. Niloloko mo ba kami? Diba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Isipin mo to pinapaniwalaan. 130 million ang balato. Kung yung balato binigay kay BP Sara, 130 million, ang ingay-ingay na Trillanes, ang ingay-ingay ni De Lima, siguro pumuputak na rin si Tito Soto at si Lacson, pumuputak na si Boying, pumuputak na si Claire. Pero kita mo tahimik sila lahat dyan. 130 million? Pwede ba yun? Balato? Tanga. Lagay po yan. Huwag tayong maglokohan. Di ba? Yan nga yung sinasabi dito eh. Siya Mambihirang Yusek to 100. Tapos, ang sarap ng buhay. Pagpalagay natin, totoo sinasabi niya, siya ang binalatuan o nilagyan ng 130 million lang. Ako hindi ako naniniwala 130 million lang natanggap nito. Dahil sinabi din nung mga Marines, di umano, ito'y nakatanggap din ng maleta. Kasama po ito sa listahan. Di umano. Sa aking pagkakaunawa, itong si Bernardo ay hindi
simpleng miyembro ng sindikato na ito. Isa siya sa mastermind. Pwede ba yun? Tapos, ikaw, hayahayang buhay mo, may tinanggap ka. Pagpalagay natin 130 million lang, hayahayang buhay mo. Tapos, hindi mo tinuturo si Boying, ay si Tambaloslos tsaka si Marcos. Tapos, state witness ka. So, yung mga pinagtuturo mo, nakulong. Na kung sino-sino fall guy. Sa katunayan, si Bong Revilla wala nga sa listahan na nakatanggap ng maleta. Tapos ikaw, nakatanggap ng maleta, ikaw mismo umamin, balato, laya. Talagang niloloko tayo na itong gobyernong to. Talagang ginagawa tayong tanga na ito sabi ko si Bernardo, isa pa ito, silang dalawa. Ha? Nagpagamit din doon sa magpinsan si Pangandaman, ito si Bernardo. Ako. Pinadaan kay dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan. Hinihinga namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation laban kina Ko at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Alam mo, ang sakit sa loob nun. Hinahabol natin yung mastermind, yung magnanakaw ng ghost projects. Tapos ang itinuturo nito fall guy. Etong si Bernardo. Yan ang tinuturo niya. Diba? Palihis tayo Ngayon, pag ginawa mong state witness na patungkol doon, hindi mo na makakasuhan yan. State witness na Ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano. Anong money trail sa transaction? Ang linaw-linaw, pambihira. Ang linaw-linaw ng money trail. Ang linaw-linaw ng ebidensya. Ang pinupunto po dito, si Bernardo po daw ang nagbibigay ng linya ng ebidensya para mahuli yung mastermind. Ang linaw-linaw po na hinahatiran ng maleta ng 18 Marines si Tambaloslos at saka si Marcos. Kasama si Bernardo, kasama si Pangandaman. Tapos ang papaniwalaan nyo, yung sangkot sa krimen. Yan po yung masakit Nung nag-submit at nagreklamo tong 18 Marines sa ombudsman, instead na imbestigahan yung mga sangkot, ang iniimbestigahan yung mga Marines. Na yung mga Marines hindi tumanggap ng milyon-milyon. Meron nga tinanggap sila, balato, 3,000 daw. For the boys, 3,000. Siguro naman yun, lihitimo. Kasi sa mga security, ganun talaga bigayan. Hindi po balato yun, for the boys ang tawag doon. Ito po, 130 million. Nakakatanggap ng malita. Di umano. Tapos, yung walang krimeng ginawa, ayaw niyong paniwalaan. Tapos yung may krimeng ginawa, yun ang pinapaniwalaan nyo. Na si Bernardo. Sabi ko sa inyo, hindi namin kayo titigilan dyan sa kalokohan yung yan. Akala nyo, makakaligtas kayo? Dito sa mga siniwalat ng 18 Marines? Excuse me po. You are just delaying it. But this is obvious. Tingnan mo. Walang pumupuyok dun sa mga kain-suka na dilawan. Mangilan-ngilan. Siguro si Guanzon. Pero yung mga ibang dilawan, yung mga ibang pinklawan, na maingay pagdating sa Duterte, sa ganito, tahimik Kaya isasabi natin Halimbawa, ang tumanggap ng balato, si Marcoleta.
130 million. Anong tawag nyo ron? Lagay, di ba? Oh. Alam nyo kasi, yung mga DDS hindi talaga nakakatanggap. Anong balato? Lagay yan. Paano na walang blanket immunity si Bernardo? Pag meron kaming kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. O yan. So, hindi niya sinasabi, di ba? Ang sabi niya, yung pagiging state witness daw ni Bernardo ay hindi ligtas siya sa lahat ng krimen. Unless meron siyang sinabi patungkol doon at inamin niya. Hindi niya binabanggit, di ba? Yung magpinsan. Binabanggit niya ba si Bongbong Marcos? Nakakatanggap ng maleta? Tingnan niyo yun. Bakit yung sinabi ni Saldico tumutugma doon sa sinabi ni Gutesa na sinasabi na tumutugma din sa sinabi ng Marines? Bakit? Galing kay Saldico yung maleta. At na nagbibigay ng maleta yung mga Marines kasama si Gutesa. Ito, lihis oh. Lihis na lihis. Sino papaniwalaan nyo? May ebidensya ba? Pabago-bago nga eh. Ay, tingnan ninyo. Tingnan nyo yung hearing before at saka ngayon. At iba-iba na yung ebidensyang ipinapasok. Di ba? Yung Senate hearing. Diyan pa lang, ginugulo na nila eh. Di ba? Inililihis nila. Kasi pinasok na naman nila ngayon si Bernardo para pantakip doon sa issue ng mga 18 Marines. Sama-sama kayong niloloko nyo taong bayan eh. Nagtatanga-tangahan din ba kayo gaya nitong sa NBI director? O kami ginagawa nyong tanga? Next po. Ito po maganda tong pag-uusapan nating susunod. Isa-isa na pong iniiwan si Bongbong Marcos. Iniiwan na etong Malacanang iniiwan na po. Nako, eto pakinggan nyo yung sasabihin ng kakampi nila mismo. At kitang-kita na may katotohanan yung sinasabi. Tingnan po natin. Tingin nila maa-arreglo nila iba eh. Pero si Sarah, sa tingin nila, hindi nila maa-arreglo yun. Kahit, maging totoo tayo, kayo paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maa-arreglo si Sarah o hindi? Okay, kayo tanungin ko. Sa tingin nyo maa-arreglo si Sarah o hindi? Eto po kung ako tatanungin ninyo, hindi nyo maa-arreglo si Sarah. Alam nyo, maraming nagsasabi, even yung tatay, mas may topak to si Sarah. Mas mahigpit. In short. Yan po kahit na sinasabi nila na iba ito. Iba to si Sarah. Hindi mo to pwedeng pakiusapan. Kaya nga naman naggugumahol. Napapansin nyo ba? Naggugumahol yung mga involved sa nakawan na hindi mapaupo si Sarah. Dahil hindi nila maaareglo si Sarah. Pag may sabit ka, may sabit ka. Kita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan pangalanan. Pero kay Sarah walang kaibigan. Tabla kung tabla. Alam natin katangian ng Duterte yan. Pag ikaw talaga may kinalaman sa kagaguhan, sa krimen, yari ka. Ang daming sangkot dito sa gobyerno natin. Ang daming nakinabang sa ghost projects. Ang daming tumanggap ng maleta. Ang daming tumanggap ng folder. Milyon-milyon, yung iba bilyon pa. Pag napaupo si Sarah,
ang daming makukulong na politiko. Yan yung sinasabi, hindi. Kaya ayaw nila si Sara. Kahit sino na lang wag si Sara. Kasi yung iba, kayang aregluhin. Si Sara, hindi. Legit po yan. Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Sino ba yung nagtanong na yan? Hindi ko alam kung sinong tanong ha. Parang, instead na ang media ay matuwa dahil hindi paliligtasin ni Sara etong nakawan sa ghost projects na binabudgetan ni Saldico, ni Tambaluslos at saka ni Marcos para masugpo yung flood control scandal. Alam mo issue nung nagtanong. Ha? Parang ano hindi ba parang bias? Parang hinuhusgahan natin yung tatakbong presidente dahil parang nahuhusgahan sila na maaareglo sila, 'di ba? I mean, walang masama dun sa tanong. Pero parang makikita mo yung laman ng loob ng puso. Kasi kung ikaw ay talagang gusto mong maayos ang Pilipinas at malutas itong suliranin natin sa nakawan, sa korupsyon, sa mga politiko, ang unang papasok sa tanong mo, 'di ba dapat, paano kaya, masisiguro ni Sara na mananagot lahat, madami po silang nakinabang dito at kumakalat ang pera. Gano'n, 'di ba? Hindi, parang yung tanong parang pinoprotektahan pa yung mga makakalaban ni Sara, 'di ba? Parang doon nakapanig, aking opinyon lang naman 'yan, ha? Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun kahit kayo naman may opinion kayo Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, si Sara ba pwedeng areglohin? Kaya tanong ko rin sa inyo, si Sara ba pwedeng areglohin? Ako sa tingin ko, hindi. Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo? Pero eto matindi rito. Etong nagsisiwalat na ito, kakampi to ni Bongbong Marcos. Remember, ito pa ang campaign manager nila nung 2025 election, itong alyansa. Alyansa ni Bongbong Marcos. Alyansa ng Kainsuka. Siya yun, campaign manager. At ito, yung sinasabi na sinermo na ni Bongbong Marcos si Tambaluslos sa harap niya. Ibig sabihin, nasa inner circle itong si Tiangco. Kaya mas kapani-paniwala dahil yung sinabi niya, yung impeachment ni BP Sara, yung mga pumirma, tumanggap ng pera. Na pinatunayan din nung 18 Marines. Na kada hearing, paglabas, inaabutan ng folder. Di ba? Tumutugma-tugma na. Nagko-connect the dots na. Ito po ay hindi DDS. Kakampi nyo po ito. Pero kasi, ang karakter, hindi mo pwedeng siraan yan. Pwede mong siraan ng taong bayan. Halimbawa, si Sara. Sinisiraan na magnanakaw, etc. etc. Pero deep inside, yung totoong nagsasabi ng naaayon sa katunayan, na alam nila yung karakter ni Sara, hindi malalagyan. At nakikita naman, yung dahilan, kumokonek din kung kaya bakit binabakbakan si Sara. Marami talagang mananagot, kaya humanda kayong mga magnanakaw kayo. Hindi lang, nung panahon ni PRRD, adik lang ang mananagot, tsaka itong mga, isa pa mananagot kayong mga komunista kayo. Mananagot kayong mga NPA kayo. Ayaw ni Sara yan. Pati kayong mga korap, lagot kayo. Hindi nyo maaareglo si BP Sara.
Tingin ko hindi. Yung iba ba, pwedeng aregluhin o hindi? O kahit hindi aregluhin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Medyo matigas yan, ah. Alam mo, ako, ito aaminin ko sa inyo. Halimbawa, ako, ah, nailagay bilang sa opisina, hindi maaareglo. Pero posibleng maawain eh. Pwedeng mapakiusapan. Bibigyan muna ng warning. Pag inulit mo pa yan, pakukulong na kita, tipong ganon. Si Sarah, hindi mo pwedeng pakiusapan. Period ka agad. Yun yung punto niya. Oh. Kasi meron namang mga politiko na pwede mong pakiusapan, medyo maawain. Diba? Hindi ko sinasabing masamang tao si Sarah, pero si Sarah ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Hindi pwede yung maawain. Dahil loko-loko demonyo na tong mga to eh. Diba? Grabe magpahirap sa Pilipinas. Kaya saktong-sakto si Sarah. Saktong-sakto siya. Hindi pwedeng pakiusapan. Pwede bang pakiusapan? Kunyari sir, Kasi Lenny ang Robredo. question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? Kunyari lang sir, kunyari lang, Lenny Robredo, or for example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matunog eh. Do you think pwede silang aregluhin or pakiusapan? Alam mo, I don't want to pass judgment on them. Pero hindi Tingnan mo yung focus nila, no, nandoon sa kalaban. Hindi yun ang issue. Dapat ang sinasabi alam mo, ang binabanggit ni Chanko, yung hindi mo siya pwedeng pakiusapan patungkol doon sa mga ghost projects, flood control scandal. Hindi yung issue ito ng yung ibang tatakbong presidente. Diba sana ang tanong paduktong doon sa ano-ano yung mga hindi pwedeng maareglo kay Sarah. Hindi involve yung personality. Ang ini-involve, ang binabanggit si Lenny, si Erwin Tulfo. Hindi yun. Ang issue yung corruption. Ang bihira, oh. Saan napupunta? lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan eh. Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? Ayun, ang ganda nung sinabi. Pasok, di ba? Anong punto niya? Bakit ngayon wala pa rin nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno? Or napakiusapan? Kasi hindi lang isa lang daw ang magdidesisyon. Pero si Sarah hindi. Pag dinesisyonan niya yan, period ka talaga dyan. Diba? Kahit nga yung tatay, alam naman natin yung kahit nga yung tatay, hindi sinunod eh, di ba? Kung sinunod ni Sarah, yung tatay niya, wala tayong problema ngayon. Walang magnanakaw na nakaupo sa mataas na posisyon. Nang dahil sa hindi sumunod si Sarah sa tatay niya, kaya nakaupo yan si Marcos eh. At nakakapagnakaw si Tambaluslos. Nauunawaan po natin ang ibig sabihin. Iba po si Sarah. Ibalik ko ngayon sa usapin. Ngayon ba may napapanagot? Diyan pa lang napakagandang halimbawa na. Bakit? Hindi lang isa magdidesisyon. Malay mo yung nagdidesisyon ngayon yung asawa pala. Malay mo adik yung asawa. Hindi pala sila nagdidesisyon. Bakit walang napapanagot? Malay mo nagdidesisyon yung driver. Kung tatanggap ng pera o hindi. Hindi natin alam. Di ba? Hindi. Malay natin. Di ba? Yung anak pala ang nagdidesisyon. Ibig sabihin, walang tayo. Pagka inisip mong talaga yan, bongbong na bongbong eh. Di ba? Bongbong na bongbong.
Hindi mo na nga malaman kung sino bang bumubulong kay Bongbong, eh. Parang wala na sa katinuan, eh. O lumalambot ba o hindi? Di ba? Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. Yun, ang ganda nung sinabi. 1,000,000% hindi maaareglo si Sara. So, ibig sabihin, siguradong, siguradong, sigurado. Gaano ka sigurado? 1,000,000%. Ano ba yung 1,000,000%? Parang bukas, lilitaw ang araw. Pagdating sa gabi, siguradong lalabas ang buwan at magdidilim. At kinabukasan, lilitaw ulit ang araw. At pagdating ng gabi, lilitaw ulit ang buwan. Ibig sabihin parang ganyang kasigurado. 1,000,000%. Kalaban po itong nagsasalita. Kaya nga naman, gusto ng Pilipino talaga si Sara, eh. Dahil yan ang kailangan ng Pilipino. Yang 1,000,000 na ipamimigay niya sa bawat Pilipino. Yang 1,000,000 na kasiguraduhan na hindi makakaligtas lahat ng magnanakaw ng ghost projects. Hindi makakaligtas itong flood control scandal masterminds. Yan. Kaya, BP Sara, ibigay mo na yung 1,000,000 sa bawat Pilipino. Yung 1,000,000, 1,000,000%. Kailangan nang matapos talaga itong nakawan. Pwede ba isama mo na yung mga rebelde sa Pilipinas? Yung mga makakaliwa, yung mga komunista, yung mga naghahasik, yung mga terorista, hahasik ng lagim sa Pilipinas. Para matapos na tayo. Matanong ko lang kayo, doon sa mga nakapunta na sa Davao, na hindi taga Davao, hindi taga Davao, pero nakapunta na sa Davao. That exactly, sana ang magawa ni BP Sara sa Pilipinas. Maging parang Davao. Pwede kang maglakad sa kalsada, safe, walang adik, walang drug lords, walang mga rebelde, walang mga NPA. Alam naman natin kalat ng NPA yan before, di ba? Mga terorista. Yan yung gusto mangyari sa Pilipinas. Yan ang kayang i-offer ni BP Sara. According dun sa kalaban, si Tiangco. Malinis. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko yon at alam nila yon. Saktong-sakto yung sinabi. Halimbawa, ikaw si Tambaluslos. O ikaw na lang, tumatanggap ka ng maleta. Halimbawa, ikaw si Trillanes, nakinabang ka. Halimbawa, ikaw si Dilima, tumanggap ka ng envelope. O halimbawa, ikaw yung Quadcom na nabibigyan ka after hearing. Gugustuhin mo ba si Sara makaupo? Alam mo hindi mo maaareglo. Ito alam Alam to ng mga politiko. Sa circle nila, alam nila kung sino mo pwede mong bigyan ng pera. Si Sara. Mapapahiya ka kay Sara pag bibigyan mo ng pera. Yan ang kailangan nating presidente. So ngayon, yung mga magnanakaw nagtutulong-tulong. Gusto nilang maglagay ng presidente na pwede nilang lagyan. Next po. Kanina po napag-usapan natin na si BP Sara ay hindi mo pwedeng aregluhin kung ikaw ay magnanakaw, mamamatay tao, korap, hindi mo pwedeng pakiusapan. Diba? Sa isang banda. Ngayon, tatanungin ko po kayo, eto ba, kung hindi si BP Sara, halimbawa ma-impeach o mapatay ni Marcos si Sara, halimbawa lang, at eto ang maupo dahil wala na silang kalabang Sara, halimbawa lang,
Sa tingin ba ninyo, maaareglo 'to? Mapapakiusapan? Kayo na humusga, ha? Sige, pag-usapan natin. Trabaho muna. Yan ang sagot ni Naga City Mayor Leni Robredo at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umuugong nilang tambalan para sa 2028 presidential elections. Magkasamang nag-inspeksyon si Robredo at Dizon para sa Oplan kontra baha sa Naga City. Lalong umugong ang Leni-Vince tandem nang may magpaskil ng ilang poster ng dalawa sa Cebu. Tandem naman kami ngayon. Tanong, teka muna. Tanong, ito bang dalawa? Sa tingin ninyo, kung ang magnanakaw, si Marcos at saka si Tambaluslos, maaareglo o mapapakiusapan? Si Vince Dizon at si Leni? Kayo na, sumagot. Halimbawa, si Trillanes ang nagnakaw. O si De Lima, mapapakiusapan kaya itong si Leni at saka si Dizon? Bigyan ko pa kayo isang gandang halimbawa. Isang malaking multi-awarded na korporasyon sa Pilipinas. Malaking malaki. Pero hindi nagbabayad ng tax. Sa tingin ninyo, maaareglo si Leni at saka si Vince Dizon? Kasi nakita silang magkasama. At meron pang mga poster o tarpaulin na for president tsaka for vice president. Ako tatanungin ninyo, ituloy nyo yan. Ituloy nyong tumakbo kayong parehas nang mapahiya na kayo. Na once and for all, yung pinklawan, mailagay na natin sa inodoro. Ang titigas ng mukha. Sa totoo lang, nakakainis na sila. Hindi sila nakakatulong para solusyonan itong problema sa ghost projects. Kumakampi pa. Dahil lang sa kanilang galit kay Sara. Kaya sige, tumakbo na kayo. Leni, pakiusap, tumakbo ka na. Na matuldukan ka na. Na tumahimik na yung kulto mo. Siguro naman pag natalo ka ulit, aaminin nyo na. Tapos na kayong pinklawan. Ikaw, isa ka pa, Dizon. Wala ka ring kwenta. Tumakbo ka na. Wala ka rin namang nagagawang. Kita mo yung Ilocos ni hindi mo mapuntahan ni wala kang masabing masama. Andyan daw ang nakawan. Andyan ang ghost projects. Tapos pagsasamahin to. Eto, pag pinagsama mo itong dalawa, it shows that you are really desperate. Na talagang wala nang gustong matindi-tinding kumalabang kay Sara. Puro latak na eh. Di ba? Pero alam nyo kung anong pahiwatig nito? Bongbong Marcos is desperately courting Leni. Aminin natin, kahit tayong mga DDS, alam natin, hindi mananalo si Leni. Pero alam natin, si Leni ang pinakamalakas na pwedeng lumaban kay Sara. Una, babae sa babae. Tapos, andyan ang pink. Although kakaunti na sila. Pero, meron pa rin silang grupo. Tapos, pag pinondohan ng pera ni Bongbong Marcos ng gobyerno, may pakinabang. Diba? So, kita mo nakipagkita nung sinabi ni Sara na tatakbo siya, nakipagkita agad siya kay Leni. Ngayon naman si Vince Dizon na alam natin na isang protector ni Bongbong Marcos, obviously, that is public knowledge, pinuntahan naman para tingnan yung Naga. So talagang
agresibo na silang nililigawan si Lenny dahil si Lenny ay tumanggi na. So, siyempre, they have to do their part. Kung hindi, sa kulungan sila pupulutin. So, lahat ng pupwedeng gawin, gagawin nila para tumakbo si Lenny. Sa trabaho. Trabaho muna. Ang tagal pa. Ang tagal pa ng eleksyon. Ang dami pa namin kailangan Trabaho muna na. Alam mo yung sagot mong yung Vince Dizon? Trapong-trapo. Di ba? Wala kang ngang natatrabaho, animal. Trabaho ka muna dyan. Eh, ganyan din ang sinasabi ng amo mo si Bongbong Marcos. May natrabaho ba siya? Saan? Ang mga proyekto. Hanggang ngayon, no, ang taas ng gasolina, wala siyang magawa. No. Asan ang mga infrastructure? Kaisa-isang tulay, binuksan niya. Ninakaw pa niya sa Duterte. Pati tulay, ninanakaw niya. Pati credit, ninanakaw ni Bongbong. Anong trabaho pinagsasabi mo? Lahat po na nagnakaw sa ghost projects, ganyan ang sinasabi. Trabaho muna. Huwag nyo nga kaming lokohing dalawa. Trapong-trapo dating ninyo. Mga kapatid, Naku, next po tayo. Eto muli pag-usapan natin tong Marines. Kumpleto ang 18 nagpakilalang security aid ni Zaldico nang dumating sa tanggapan ng NBI kanina. Kaugnay ito sa investigasyon sa kanilang mga aligasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project. Ayon sa kanilang abogado na si Levito Baligon, dala nila ang ilang dokumento na nagpapatunay na empleyado ni Ko ang kanyang mga kliyente. Aminado ang kanilang abogado na hamon ang pagkuha ng mga ebidensyang magpapatunay na empleyado nga dati ni Ko ang kanyang mga kliyente. Eto okay. Una, kompleto sila. Ngayon, nagpa-interview din sila isa-isa. So, happy na kayo. Diba? Kasi wala naman silang tinatago eh. Alam mo, nakausap namin to itong mga to. At yung kanilang sagot talagang hindi mo matatawaran. Talagang consistent. No? Ngayon, bigyan natin ng diskusyon itong issue nila na mahirap daw patunayan dahil tinatanong kung empleyado ba talaga sila ni Zaldico. Alam mo sa akin, hindi issue kung empleyado sila o hindi. Bakit kanyo? Marami namang sa Pilipinas, hindi naman kailangan ng, pwede ka namang kumuha ng driver mo. Nililista mo pa bang empleyado? Pero itong mga to, labas-pasok sa Kongreso. Hindi ka naman pwedeng maglabas-pasok doon nang wala kang ID. Di ba? Halimbawa, ako tanungin mo, empleyado ba ako ng SMNI o hindi? Bahala ka na mag-isip, wala akong pakialam. Basta ako may programa sa SMNI. Hindi na issue kung may ID ako, wala. Naiintindihan? Kasi, alam mo, nililigaw nila yung usapin dito. Bakit nila dinadala na kung empleyado talaga meron ba silang patunay na empleyado o hindi? Hindi po kailangan ng patunay na ID para lang mapatunayan na sila yung empleyado, hindi. Ang dami po nilang pictures. Nakakapasok sila sa Kongreso. Kasama nila si Zaldico. Sila ang nagdi-deliver ng pera. Diba? Kasi nga yung ID, nung wala na sila sa kay Zaldico, kinumpis ka na. Pero syempre may picture yan. No? Ang punto lang natin, hindi naman issue na ID lang ang patunay na ikaw yung naging empleyado. Gaya ng halimbawa ko sa inyo. May ID ako, wala. Alam ko, isa ako sa anchor ng SMNI. May programa ako eh. Hinga mo ako ID. Kung wala ako, di panuorin mo yung video ko. Same thing dito. Di tingnan nyo yung pictures. Ang dami nilang pictures. Makakapasok ba ako sa Kongreso? Basta-basta? Sila nakakapasok. Sila mismo naghahatid. Pagkatapos ng Quadcom hearing, binibigyan nila. Ng envelope. Yung mga nag-hearing. May lamang pera.
Yun yung isang hurdle namin dahil yung certificate of employment, mahirap makakuha dahil wala na si Saldico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Saldico. Yun. So, okay na yun. So, kayo media, wag nyo nang paikot-ikutin na nahihirapan sila, ganun-ganon. Hindi. Ang issue dito, meron silang proof na empleyado sila ni Saldico. Media. Period. Halimbawa, yung mga litrato na kasama nila si Saldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Saldico, mga ganun po. Tutol naman si Baligod sa naunang mungkahi ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Sabi ni Baligod na pupulitika na umano ang investigasyon ng NBI. Inaalam ng NBI kung may malakas na ebidensya ang kampo ng mga dating bagmen laban sa mga opisyal ng gobyerno na nahatira nila umano ng male-maletang pera. Ilan daw dyan? Dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Member. Kaya nga napupulitika na eh. Dahil, tingnan mo tong NBI director. Sinong pinupuntirya? Yung Marines. Pati abogado pinupuntirya. May mga nahahatira na pera ng gabinete ni Bongbong Marcos. At hindi lang gabinete, pati si Bongbong Marcos nahatiran. Yung anak niya na si Sandro, merong picture. Nahatiran din. Halimbawa, si Secretary Pangandaman, siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes, siya mismo ang tumanggap. November 2024. Kaya Pangandaman, kaya ka pala tahimik. Pero tandaan mo, hindi ka namin tatantanan hanggat hindi ka magsisiwalat. Alam mo yan kasi tumanggap ka rin. Ikaw mismo tumanggap eh. Nang mag-resign si Secretary Amena Pangandaman bilang delikadesa umano matapos masangkot ang DBM sa issue ng May delikadesa pa ba to? Ikaw ang budget secretary, tumatanggap ka ng maleta? Wow. Wow. Delikadesa ka mo? katiwalian. Sinisikap ng News 5 na makuha ang panig ni Pangandaman pero wala pa siyang sagot. Tumanggi naman ang NBI Director na sagutin ang mga naging patutsada ni Baligod. Well, it will establish the credibility of the testimony, tapos kung mayroon bang ibang mag-uusap, and will address all the angles na tinitingnan ng ahensya. Samantala, tumagal ng higit 7 oras ang one-on-one interview ng NBI sa mga dating bagman ni Ko kanina, bagay na binigyang halaga ni Matibag. Tanging si Attorney Ferdinand Topacio lang umano ang hindi pumayag sa one-on-one interview para sa kanyang kliyente na si dating Congressman Mike Defensor. Tingin ni Defensor, overreaching ang investigasyon ng NBI kaya siya tumanggi sa one-on-one. Isipin mo 7 hours, ginisa. Diba? Tapos, hindi nyo rin naman papatawag si Bongbong Marcos. Hindi nyo rin naman papatawag si Tambaluslos, si De Lima, si Trillanes, yung mga nakatanggap. Para ano pa yung 7 oras na yan? Ginisa nyo ng ginisa, in-interview nyo ng in-interview to 18 Marines. Tapos wala rin naman pala kayong gagawin. Interview, kaugnay ito sa paggamit ng mga dating Marines sa sasakyan ng kanyang asawa nang lumantad sila sa press con. Tumingkad daw ang issue ng pagpapadala ng pera sa ilang opisyal dahil sa paglilinaw ni Ombudsman Boying Rimulya kaugnay sa isang larawan na iniharap ng mga dating Marines. Ano sinasabi kay Speaker Martin Romualdez? 3 beses isang linggo ang delivery ng pera. Unang-una sa lahat, ito dapat walang politika. Kahit anong oras pa yun nangyari. Kung Marcos, kung Duterte, pag-aralan nila. Diba? Establish natin. Alam mo, maling-mali dito si, maling-mali dito si Boying sa sinabi niya na isa daw sa litrato ay dati pang litrato nung panahon ni Duterte. No? So, parang sinabi niya na totoo yung sinasabi ng Marines. Meron talagang deliveries. Kaya yun yung sinasabi ni Kong Mike. Hindi issue dito kung kailan. Kung panahon ni Duterte o panahon ni Bongbong Marcos.
Yung maleta, yung lagayan, mali. Yung balato, mali. Di imbestigahan nyo parehas. Wala namang issue dun eh. Di ba? Pero ang ginawa ni Boyeng, parang binato sa Duterte, hindi nila alam, yung binato nila kay Duterte, bumalik sa kanila. Dahil marami talaga nakatanggap ng maleta at pinatotohanan ito ni Boyeng. Parang sinabi niya, totoo itong sinasabi ng mga Marines. Totoo merong maleta. Oh. Paano mo sasabihin ngayon na nung panahon ni Duterte, meron talagang tumanggap. Pero nung panahon ni Bongbong, hindi nakatanggap si Bongbong tsaka si Romualdez. Paano mo ngayon kukontrahin yung sarili mong sinabi? 'Di ba? So kung talagang malinis si Bongbong Marcos at saka si Romualdez, ipatawag niyo. Sa Blue Ribbon. Imbestigahan niyo. Kung ayaw niyong imbestigahan dahil presidente, kahit man lang si Romualdez, imbestigahan ninyo. Kung ayaw niyo pa rin si Romualdez, sige, yung mga Marines, nang makita ng taong bayan, maisiwalat nila yung dapat maisiwalat doon. Na once and for all, may mapanagot. Hindi yung iimbestigahan ng NBI, tapos iimbestigahan din ng Ombudsman. Puro namang closed door. Diba? Malay natin kung ano lang pinagtatatanong doon. Bukas, sasabihin niya, 7 oras ginisa ngayon eh. Bukas sasabihin, ang may problema pa yung Marines. Diba? Alam na natin yung script nilang yan. Yan ang ilalabas nila dyan. Parang inimbestigahan yung personalidad. Hindi yung maleta. Bukas, tinan nyo sa balita. Ang masama pa dito yung Marines. Hindi man lang nila titingnan saan dinala yung maleta, saan pera. Ginamit ba sa ghost projects? Ginamit ba sa proyekto? Hindi nila iimbestigahan yung mga nabigyan ng maleta. Asahan nyo, sinabi ko yan ha. Asahan ninyo, mangyayari yan. Huwag pong kakalimutan doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News. Subscribe na po kayo. Huwag pong kakalimutan din. Like nyo po itong video na to. Maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay doon sa mga kababayan natin, sa taong bayan na parating nakatuon dito sa channel ng Coach Oli News. Maraming salamat po. God bless everyone.